Diba na-gets nyo ang point ni Pangulong Duterte? Na-gets nyo ba ang point ni Pangulong Duterte? Kung sabihin mo, kilalang kilala ko si BBM, tapos, kung kilalang kilala mo siya, is that answer about the video? Kilalang kilala ko ang tenga ni BBM. Is that answer the video? Yan ba ang kasagutan na hinahanap ng mga tao? Hindi. Let's all be critical thinker about this issue. Huwag tayong agad-agad, ay oo nga, kasi kilalang kilala mo siya, kaya nasabi mong negative. Pero paano naman kaming hindi namin siyang kilala? Paano naman kami na nakilala na namin siya kasi tumakbo siyang presidente? Binoto namin siya. Sabi pa yung iba, binodol niya kami. Kilala mo siya, pero hindi namin siya kilala. Kilalanan namin siya kasi tumakbo siya bilang presidente at nabudol kami. That's the point. Diba? Gets you ang point, mga kabibig? Gets you ang point? Diba? Dapat in public pag nagibo abalas, gawin nyo lahat para matanggal kayo sa pwesto. Ang kapito ko may peke-peke pa kayo tapos takot. Kilala ng adik na sino na raw yung sinugod sa Heli sa St. Luke's. Pag nag-negative, sabihin dinaya. Bakit pa nako, kaya nga sabi ni Digong, credible drug test. Credible drug testing center. Sabi pa ng iba, live na lang para talagang walang lusot. Alam mo naman ang tao, 'di ba? Sigurista ang mga tao. Sigurista ang mga tao. Kung ako si BBM, no, pag wala akong tinatago, go. Bakit? Problema ba 'yan? Sabi ng iba, wag mong gawin ang BBM kasi parang you already put yourself in shame. Ha? Put myself in shame? Bakit? Kasi kung ako si BBM, sabihin ko talaga, hindi binabato na lang ang sarili kong pagkatao. At sabi dito, parang mali naman na hindi ko to ginawa, tapos palagi lang sinasabi na bangag ako, na ganito ako, so I have to prove to them na hindi totoo. Kahit sabihin nila, it's a shame. Or parang binaba kong sarili ko, no, hindi. Kasi presidente ako. At kailangan kong gawin to para matigil na lahat ng mga chismis, lahat ng mga bulong-bulungan, at para mapahiya yung mga taong nagsasabi na bangag ako. Di ba mga kabibig? Yun lang. That's my point. Pero iba't iba tayo ng paniniwala. Iba't iba tayo ng paninindigan. Kaya I cannot force you to believe in me. Because you have your own political views, and this is my own political views. The reason why I have to say this, because possibly Pangulong Bongbong Marcos is thinking about this. We don't know, di ba, mga kabibig? Let's continue that one, ha, yung ano ni Pangulong Duterte. Ano pa ba? Sabi pa ni Pangulong Duterte dito, let's continue, ha. Nasaan ba ito? Ito na. It is strange that instead of confronting the president about it, the mainstream media, who once proudly boasted as the freest press in Asia, has chosen to look the other way. If subsequent events prove that his drug habits are indeed true, he will forever be haunted by the memory of having contributed to the massive cover-up of his criminal activities. Nako, mainstream media, you never cover up this story. Parang dinedman nyo. Well, in fact, maraming pobreng Pilipino ang talagang gustong malaman ang katotohanan. Ito pa. The shameless act of legislators from both Senate and Congress to stand with President Marcos at this time of moral and legal crisis will forever be remembered by our people. Totoo po. Akala nila kasi, panahon pa ito ni Cory Aquino, panahon pa ni Marcos Sr. na pwedeng kalimutan. Hindi po.
Kasi may ebidensya social media. They had this chance to be on the right side of history, but they just wasted their chance. By this act of showing in public what have been long whispered in private, the men and women of Maisog have proven themselves worthy to be called Filipinos. They have exposed themselves to danger and harm, but they are ready to make sacrifices to rid this country of a head of state that is an embarrassment all over the world. They now proudly take their place in the annals of the Philippine history for standing up when the rest cowered in fear. The next few days will be very crucial to every Filipinos and the Filipino nation. It will require every citizen to decide whether to be part of those who seek the truth and for those who involve in the cover-up. Nako, iba ang paramdam ni Digong. Nako, baka may pasabog si Digong mga kabibig. Sabi na dito, the next few days will be very crucial to every Filipino and the Filipino nation. It will require every citizen to decide kung saang party ka ba sa salang. Doon ka ba sa naghahanap ng katarungan or doon ka ba sa mga taong nag-cover up? Hala ka! It's a choice between standing up and demanding that this country enforce the law without fear or favor, or hiding in fear and self-preservation. It will not be an easy choice. Either way, it will define us individually and as a people. Staying neutral is actually a vote of confidence for an administration that shows no compunction. Whatever that decision and choice may be, the consequences will remain with us. Abraham Lincoln once said, "The fairy trial through which we must pass will light us down in honor or dishonor to the latest generation." Indeed, we are passing through a fairy trial, and history will ultimately judge us whether we did it so in honor or dishonor. Yan ha, yan ang reaksyon ni Pangulong Duterte. Nako. For the next few days, talagang mag-decide ka na. Ikaw ba yung taong naghanap ng katarungan? Or ikaw ba yung taong nag-cover up sa totoong storya? Nako po. Ano ang iyong reaksyon dito mga kabibig? Parang iba? Naku, parang may ilalabas si Tatay Digong. May ilalabas kaya si Tatay Digong na ikaw na talaga ang magdesisyon kung saan kang parte maniniwala. Hello, kami watching from Cebu. Gusto kitang panoorin. Lagi ka idol kita natuwa at nawala yung stress ko sa buhay. Salamat, Mrs. Love. Impeachment natin yung tumbok ni PRRD. Legal na sagutin ni BBM lahat ng katanungan. Ako, impeachment na ba? Naku, mga kabibig. Ano ba ang gustong ipaglalaban ni Pangulong Duterte? Hello, Sir Kabibig. I'm also watching from Saudi Arabia. Hello, Ami Kabira Davao. Tama si PRRD, do the follicle drug test in public para maniwala kami kung talagang hindi siya gumagamit ng drug. Sinira niya ang pagiging Ilocano. Napakatalino ng Tatay Digong, may pinahiwatig si Tatay Digong. Ano nga ba ang pinahihiwatig ni Duterte? Ito lang talaga ha, dito talaga ako sa area na ito. Dito talaga ako sa area na ito na talagang nawindang. Kasi ito ay pahiwatig niya. Alam mo naman sa Pangulong Duterte, iba ang galawan pagpolitika. At least, this time, he gave us a warning. May pabala si Pangulong Duterte. Naku, nakakatakot na. Kasi nagbigay na siya ng pabala. Ito, the next few days will be very crucial. Lakihan natin ha. To every Filipino and the Filipino nation. Napakadelikado ang susunod na mga araw. It will require every citizen to decide whether to be part of those who seek the truth and those who involve in the cover-up. Kailangan mo talagang manindigan. Ikaw ba ay yung taong hinahanap ang totoong storya?
totoong katarungan? Or kasali ka ba sa mga taong nag-cover up sa totoong istorya? It's a choice between standing up and demanding that this country enforce the law without fear or favor, or hiding in fear and self-preservation. It will not be an easy choice. Hindi madali ito. Kasi yung iba, hanggang ngayon ay naniniwala pa rin na negative si Pangulong Bongbong Marcos. Meron pa rin konting paniniwala na sana ay hindi totoo. Kaya nga, it will not be an easy choice. Either way, it will define us individually and as a people. Staying neutral is actually a vote of confidence for an administration that shows no compunction. Whatever your decision and your choice may be, the consequences will remain with us. Yan ha? Nakakatindig balahibo yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte ha. Parang warning na ba to? Warning na to. Bahala kayo. Manindigan kayo. Saan kayo? 'Di ba mga kabibi? Nako. Na-shock ako ha. In fairness naman, eto na mga kabibi. Kung si Pangulong Duterte ay nagsalita, kung si Pangulong Duterte ay nagsalita hinggil sa Polvoron video, eto na mga kabibi. Yan na ha. Si VP Sara mga kabibi, hindi talaga manood ng SONA. Kahit sa TV or gadget. Nako, talagang alerky mga kabibig.